mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. Oh, you! Kamusta naman ang mga imburnal yan sa mundo ng pageantry? Siyempre, malapit na naman tayo magkita-kita hanggang madaling araw. Kasi malapit na naman ang Miss Universe Philippines. Handa na ba kayo? Nakakaloka. Anyway, eto na, no? Nakakaloka ito. Hello sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. Every day and night talaga, hindi naman tayo nagwa-vlog. Ganun talaga, line ko na kasi iyon, diba? And please like this video. Maraming salamat sa mga nag-like sa inyo, diba? So, ayun nga, papalapit na ng papalapit ang Miss Universe Philippines, diba? Kung hindi ako nakakamali, kumalat naman na sa social media, pero matagal ko nang alam. Merong nagsabi sa akin, no? Pero, siyempre, alam nyo na, diba? Sa February 15 nga, magi-start ang kanilang press conference dito sa Miss Universe Philippines 2020. Philippines, ayan, 2025, no? Sa February 15. Ayan, ay, hindi naman yan nanggaling sa akin, no? So, kumalit lang yan sa sa social media. So, ayun. Pero, yung kanilang coronation night ay mangyayari sa Siyempre, hindi ko sasabihin, di ba? Siyempre, baka mapa-imburnal tayo, di ba? Respeto na lang yon sa organization ng Miss Universe Philippines, di ba? Kasi baka mamaya pag sinabi ko sa inyo, alam nyo na, no? Kasi, di ba, merong mga iba dyan nakatira sa mga malalayong lugar, sa ibang bansa, like me, ganyan-ganyan. Baka mamaya, pag binuga ko dito, bigla kayong mag-book ng mga flight nyo, mag-book ng mga hotels, di ba? Tapos, hindi pala tuloy, di ba? Sa date na yon, sino mapapa-imburnal doon? Siyempre, ako, di ba? Pati ang organization. Siyempre, i-respect natin yung yung Miss Universe Philippines organization, no? Hayaan natin manggaling sa kanila mga bunganga, di ba? Kung anong date talaga ang exact date para sa coronation. Pero ito nga, yung February 15, ayan ang kanilang first ever press conference, di ba? Ng kanilang mga kandidata at kaabang-abang naman talaga yan, di ba? Tulad nung last year, talagang inabangan natin ito at nakita natin doon pa lang sa unang araw na yun kung sino ang mga malalakas, ang talagang pasabog, pati sa kanila mga styling, mga makeup, mga peslak, no? Kung sino talaga ang mga nanlalamon na mga pagmumukha sa Miss Universe Philippines last year, di ba? Anyway, ayun nga, excited ako, no? But anyway, ayun na, okay, pag-usapan na natin to, baka lumayo pa tayo. Na-excite ako, alam niyo naman, pag Miss Universe Philippines, di ba? Favorite ko yan. Anyway, ito na nga, no, si Tara Valencia, ito na. Ay talaga naman, naghahanda na ito. Ayan ang mga chika-chika ngayon, di ba? Ang mga napag-uusapan namin, di ba? Nakakachika ko kasi ito, no? Anyway, naghahanda na nga siya sa kanyang pasarela. Ayan, tuloy-tuloy ang kanyang pasarela training. At sabi niya, mami, sabi niya tuloy-tuloy na rin daw ang kanyang training sa kanyang, anong tawag dito, sa bugahan, no? Sa kanilang, anong tawag dito, almost every day na pagti-training niya dito sa kanya mga ibubuga sa Miss Supranational 2025. Tuloy-tuloy na ang kanya mga training sa kanyang para ma-enhance ang kanyang communication skills at ang kanyang designers, mga buweks. Ay! Talaga namang kikilabutan kayo at maganda ang evening gown nito. From preliminary pa lang hanggang finals. Pati ang kanyang magiging kasuotan, yung kanyang styling, yung kanyang damit. Sa kanyang, anong tawag dito? Nakalimutan ko. Sa kanyang, ano yun? Yung press presentation ba yun? Hindi yun. May tawag doon
sa kanyang departure. Parang gano'n. Ano ba yung tawag doon? Basta yung aalis na siya. Yung ano, may tawag doon, di ba? Nakalimutan ko na. Basta ayun, meron siyang press presentation. Ayun, hindi ko lang alam kung kailan pa siya matutuloy, pero meron yung tawag doon eh, yung ano ba yun, yung aalis na sila, basta yun na yun, no? Yung nasa airport na sila, ano ba yun, nakalimutan ko na! Ang tagal ko kasing hindi nagbablog, ganyan. Ganyan, yung pagpunta na nila dun sa host country, basta yun na yun, yung departure na, no? Basta yun na yun. Nakalimutan ko! Punyeta. Ayun na nga. Anyway, excited ako dito para kay Tara Valencia, no? Sa kanyang mga pasabog dito sa Miss Supranational 2025 na gaganapin, ayan, sa buwan ng Hunyo. Di ba? Talaga namang minamadali na si Harashta ng organization na palayasin na sa kanyang posisyon dahil nga wala itong napapala. Di ba? Walang napapala ang organization sa kanya, di ba? Parang wala namang masyadong kaganapan si Rashta. Puro picture-picture lang, di ba? Puro ano lang, ek-ek lang, eklabu lang, gano'n. Kaya nga minamadali na. Pero syempre yung 11 months, hindi na masama yun, no? Kahit papaano, tumagal din ang kanyang reign ng 11 months. So, hindi na masama yun. Kaya nga lang, syempre, kung iisipin nyo, isang buwan pa, di ba, mawawala sa kanya, sayang din yun. Sana lang naibigay sa kanya yung full payment sa kanyang prize, sa kanyang pagkapanalo, no? But anyway, habang tumatagal at habang papalapit na ang laban ni Supranational Philippines na si Tara Valencia, ay kitang-kita nyo naman na paganda ng paganda ang ating Reyna at hindi na ito nagpapakabog, di ba? Handang-handa na siya para mag-slay doon sa mga Latina, di ba? Doon sa sa Poland, di ba? Anyway, alam nyo, sinasabi ng mga iba, ito daw si Tara Valencia ay para daw walang laban sa Supranational, no? Kasi daw may mga aurahan nitong hindi plakado sa kanyang mga anggulo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, napansin ko rin naman yan, no? Aminado naman ako dyan. Sinabi ko naman yan na, nung Miss Universe of Philippines last year, di ba? Sabi ko nga sa inyo, may mga anggulo siya na medyo may hawig siya kay Aura Bergela, di ba? Tama ba yung last name? Pero alam niyo, sa totoo lang, si Aura Bergela, nakita ko na yun sa personal, no? Mas maganda si Aura sa personal, in fairness, at ang liit ng mukha. But anyway, ayun nga, no, may resemblance ng konti, pero hindi naman yun nakakahadlang para sa kanyang laban, no? Maganda pa rin naman talaga si Tara Valencia at nakita ko to sa personal, no? Pero yung sinasabi nga natin na sobrang Diyosahan, hindi siya sobrang Diyosahan, no? Aminin natin yan, ayan, fearless tayo ngayon, di ba? Lagi naman tayong fearless. But anyway, para sa akin, hindi siya Diyosahan, but she's gorgeous. Nakita ko siya sa personal, no? Lalo na ngayon ay talaga namang ang beauty niya ay talaga namang plakadong-plakado na at maniwala man kayo sa hindi, pag nakarating ito ng Poland ay mag-glow ito. Yan ang napapansin ko sa ating mga kandidata, no? Tulad ni Pauline Amilings, di ba? Sino pa yung isa pang lumaban nung last year, nakalimutan ko na yung pangalan niya, basta yon. Yun na yun, Basta yun nga yun, ayan, yung nag-Asia, keme-keme, no? Oceania, ganyan. Yun na yun, siya na yun, kasi hindi naging masyadong matunog yung pangalan niya. But anyway, nakalimutan ko yung pangalan niya, yun na nga yun, no? Paulit-ulit! But anyway, pag yung mga kandidata natin na lumalaban ng supranational, pag pumunta sila doon sa host country, sa Poland, di ba nag-aano yung beauty? Kumbaga nag-glow. Yun ang gusto ko. Iba yung doon. I don't know. Iba yung weather talaga sa Iba talaga yung kaganapan sa Kasi I've been to Europe, no? Pag nandun ka sa Europe, iba talaga. Oo. Iba yung sikat ng araw, iba yung weather, iba yung ambience. Talaga nag-glow, di ba? Yan ang napapansin ko sa ating mga kandidata tulad ni Pauline Amilings, di ba? Pagdating niya dun sa Poland, ay talaga naman ang ganda-ganda niya. Parang nakikita mo yung winning glow na sinasabi, di ba? Kaya naniniwala ako dito kay Tara Valencia. Ang ganda na nito, pagdating pa nito sa Europe, sa Poland, para sa Miss Supranational, ay talaga namang bubuga at mag-glow ang kanyang beauty, di ba? Kaya naman abangan natin ang kanyang mga magiging pasabog sa Miss Supranational 2025. At talaga namang pinaghahandaan na ito ng ating Reynang, si Tara Valencia. Anyway, mga buweks, ito nga, chinek ko ang kanyang pangalan, sa Instagram, kaya ako pinutol. Anyway, ang pangalan ng ating Miss Supranational Philippines 2024 last year, si Althea Ambrosio, di ba? Nakalimutan ko yung name niya.
Anyway, di ba yung pagdating niya ng ano ng Poland, di ba nag-glow din siya parang si Pauline Amelings. Kaya nga nakakuha rin ito ng Asia and Oceania, di ba? So ayun, talagang iba yung ating mga kalibre, no? Pagdating sa mga host country talaga nag-glow. But anyway, dito na tayo kay Cyril Payumo at Catriona Gray, di ba? Na sinasabing itong na sinasabing etong si Cyril Payumo ay talaga daw na copycat ito ni Reyna Miss Universe 2018 Catriona Gray. Copycat Triona daw ito. Gaano naman katotoo ito? Nakakaloka naman ito. Porque ginamit ang kanyang evening gown, ang kanyang farewell evening gown sa kanyang Miss Universe 2019 farewell walk. Etong si Catriona ay ginaya daw siya ni Cyril Payumo. Hindi si Catriona nagsasabi nito, no? Kundi ang mga supporters ni Catriona Gray. Nakakaloka. But anyway, nung Miss Universe Philippines Pampanga nga 2025 ay napansin ko rin ito. Kaya naman talagang ura-urada ako na nag-post sa social media. Kauna-unahan yata, no? Kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo naman dyan sa sa social media, unahan, di ba? Unahan, matira-matibay. Kaya naman ang aking pinost ay talaga mga nag-trending din. Pero hindi naman yan dahil sa anong tawag dito, sa negative, no? Na post ko na yon. Ibig sabihin, yung pinost ko yon, I was very, very happy na talagang sinuot ni Cyril Payumo ang evening gown, farewell gown ni Catriona Gray nung 2019, di ba? Sa Miss Universe, tuwang-tuwa ako doon. Hindi ko alam, yung mga iba nang naglabasan, ng mga sa social media, ng mga post, ay talaga namang kinukumpara at binabash itong si Cyril Payumo. Nakakaawa naman itong babaeng ito, no? Wala naman siyang intensyon na gawin na gano'n. Anyway, naglabas siya kahapon ng kanyang official statement. Basahin natin ito. Sabi niya, on January 25, 2025, the second edition of Miss Universe of Philippines Pampanga took place. A momentous occasion that I will cherish forever. Days before the event, I was humbled to learn that the brilliant designer Mactumang would be sponsoring my final walk gown as I pass the crown to the next representative of our beloved province, Pampanga. O, di ba? Ang bait ni Mactumang, ha? In fairness, kung hindi nagkakamali, si Mactumang ay isa ring kapangpangan, di ba? Anyway, ito pang sinabi. To add to the magic of the moment, I was informed that one of the options from his masterpieces would be the final gown of Miss Universe 2018, ayan, or Miss Universe 2019, nung inirampa nga ito ni Catriona Gray sa kanyang farewell walk. A wave of emotions flooded over me, excitement, nerves, and a profound sense of humor. Ay, humor tuloy. Honor, ayan. Profound sense of honor, ayan. My heart swelled with awe, and I felt an overwhelming sense of privilege. Ang taray, ha? I understand that wearing such an iconic gown has sparked divided opinions, di ba? Ayan naman ang nangyayari ngayon at nakakaloka naman itong mga supporters ni Catriona Gray. Ano na nangyayari, di ba? Nasaan na tayo? To those who may have been hurt or offended, I want to clarify that causing pain was never my intention. My goal was to honor not only the victory of bringing the Miss Philippines Charm title home to Pampanga, but also to celebrate the visionary artistry of Mactumang. I recognize that my actions may have unintentionally diminished the significance of Catriona Gray's monumental achievements, and for that, I am deeply sorry. I take full responsibility for any misunderstandings or hurt feelings that may have resulted. Ano ba yan? This experience has been a moment of deep reflection, and I sincerely regret any distress caused. I am truly grateful for the opportunity to learn and grow from it. And I appreciate
your understanding during this time. Nakakalungkot naman ito. With love and humility. Cyril Payumo, Miss Charm, Philippines 2025. Alam nyo, nung nabasa ko ito, nalungkot ako. I mean, for me, kung ako si Cyril, no, she doesn't have to. Diba? Or she didn't have to. Hindi niya kailangan mag-sorry, hindi niya kailangan mag-feel, ano yun, hindi niya kailangan mag-sorry sa public or to feel sorry, no? 'Di ba? Or hindi niya dapat ito, ano mo 'yun, i-regret, 'di ba? Kasi hindi naman siya yung nagdesisyon. Or kahit na yung nagdesisyon, or let's say yung si Mactumang, yung nagpasuot sa kanya, walang kailangang i-regret. Oo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, etong gown na ito, ipinasuot kay Catriona Gray, ang napakagandang farewell evening gown ni Catriona Gray, di ba? In fairness naman dito sa dalawa, kay Cyril Payumo at kay Catriona Gray, ay talaga namang ang ganda ng gown. Nabigyan ng magandang justice ni Cyril Payumo yung pagdadala dito sa evening gown. At bagay na bagay sa kanya, no? Baka nga magkasing tangkad lang din sila, di ba? At saka yung katawan nila, halos pareho lang din, no? But anyway, bagay na bagay kay Cyril Payumo. Talagang standout siya nung gabing yon, di ba? Although nagulat ka, syempre, hindi naman mawawala yun. Syempre, kitang-kita mo talagang evening gown ni Catriona Gray yun nung ano, no? Nung kanyang farewell walk, talagang tinignan ko pa yung details. Hinanap ko pa talaga sa Instagram yung evening gown ni Catriona Gray sa kanyang farewell walk. Sabi ko, eto nga yun, no? But anyway, kasi hindi naman binanggit doon sa Miss Universe Philippines na yun yung suot niya. Maktumang, ganyan-ganyan. Kung hindi ako nakakamali, no? But anyway, na-focus na kasi ako sa evening gown ni Cyril Payumo. But anyway, I don't see any problem with that at all. No? Pia Words back. Kung si Mactumang nga walang sinasabi, eto nga si Catriona Gray ay wala ding sinasabi, bakit kailangan pang gawin ito ng issue or gawan ito ng issue, di ba? Bakit na lang hindi na lang tayo maging masaya para sa kanila, di ba? So, etong gown na ito, hindi naman ito pagmamay-ari ni Catriona Gray, di ba? Hindi niya naman pagmamag-ari. Kumbaga, sinuot niya, pinasuot sa kanya, dinisign sa kanya ni Mactumang, di ba? Kumbaga, kahit na sino, pwede siguro, baka nirentahan niya na Miss Universe Philippines Pampanga, di ba? Tapos binigyan siya ng option ni Mactumang at ito yung pinasuot sa kanya, di ba? Kasi kung hindi ako nagkakamali, di ba maraming dinesign na gown, kahit noon pa, si Mactumang, kahit sa Miss World Philippines pa, nung nag-join si Catriona Gray, di ba? Pero, syempre, pag nagpapagawa kasi ng gown, it's either, meron niyang kung hindi ako nagkakamali, kasi may nakausap akong designer, sikat na designer. It's either na, halimbawa magpapagawa ka, it's either na you will own the full gown, no? Ibig sabihin, halimbawa, magpapagawa ka ng gown sa designer. Meron kayong usapan kung gusto mong i-own yung gown, no? Kung gusto mong mapunta sa'yo. Or kung gusto mong parang, I don't know, kung 25% lang or 50% yung babayaran mo, and then after mong isuot, ibibigay mo sa designer yung gown. So, siya na yung bahala doon kasi siya yung gagastos lahat, parang ganon. So, parang ganun siguro yung nangyari kasi hindi naman natin nakikita na, kumbaga, anong gagawin mo sa gown after mo siyang gamitin, di ba? So, ano yung uulit-ulitin mo, lalo na kung beauty queen ka or celebrity ka, ganyan-ganyan, di ba? Uulit-ulitin mo siya, ganun. Siyempre, ang tsaka naman, di ba? Not unless kung ikikip mo siya, like Pia Wurtzbach, di ba? May mga kinip siya mga damit. I'm sure naman si Catriona Gray din. Tapos, ipapa-auction. Parang ganon, di ba? So, okay yon. Pero, ang mga nangyayari kasi ngayon, tulad ng, halimbawa, bigyan na lang natin ng example si Anita Rose Gomez. Di ba? Yung mga gowns niya, preliminary at saka final gowns niya, sa, anong tawag dito, sa Miss Universe Philippines last year. Gawa yun ni Leo Almodal, di ba? The legendary Leo Almodal. Pero nakita natin, inirampa pa rin ng mga ibang beauty queens, sa mga ibang models, di ba? Sa mga pa-runway ni Leo Almodal. So, ibig sabihin, hindi ito ikinip ni Anita Rose Gomez. So, siguro may binayarang lang part na doon ng gown, tapos after niyang gamitin, pagmamay-ari na siya ni Leo Almodal. Parang ganon. So, depende yun sa usapan. So, ngayon, since ganon nga, si Mactumang yung may-ari ng mga gowns, no? Karamihan ng mga gowns ni Catriona Gray. So, meron siyang karapatan para iparent ito sa iba. Meron siyang karapatan para ibenta ito, no? Meron din sigurong conversations between Mactumang
and Catriona Gray, 'di ba? Kung pwedeng ipaano ito, kung okay lang ba, ganyan-ganyan. And for sure, may basbas yan ni Catriona Gray, 'di ba? Kasi si Maktumang, magkaibigan yan, 'di ba? Tsaka si Catriona Gray. So, I'm pretty sure, yung respeto, lalo na Maktumang pa, Catriona Gray pa. Etong mga ito, talagang mga humble itong mga ito. Na-meet ko na itong mga ito, no? Na-meet ko na rin itong si Maktumang. Ilang beses na. Saan ko ba unang na-meet si Maktumang? Sa Miss Universe 2018, ayan, sa Pattaya. Nung ginanap yung kanyang costume competition, ayan, no, ni Catriona Gray sa Pattaya, Miss Universe. Tapos, na-meet ko rin siya last year, 'di ba? Sa Miss Cosmo, 'di ba? So talaga namang mabait itong si Maktuma. Kaya 'wag natin silang gawan ng mga issue-issue, no? Hayaan na lang natin na at least na-enjoy ni Cyril Payumo ang ganda-ganda ng rampahan niya doon, tapos bigla na lang nabago dahil sa mga ganitong kontrobersya. Ang pangit naman ng gano'n, mga pweks, no? Sana hayaan natin siya maging masaya at saka to Cyril Payumo, hindi niya kailangan mag-sorry at wala siya dapat ipangamba at wala siya dapat i-regret, 'di ba? Dapat tuloy lang ang laban, gano'n, 'di ba? Although I respect the pageant fans of Catriona Gray. Ganun din naman ako. Fan din naman ako ni Catriona Gray, no? Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan gawa ng issue, di ba? For sure, alamin muna natin yung buong pangyayari. Bago tayo gumawa ng mga ganyan-ganyan. Kasi may nasasaktan, di ba? Nag-aaway-away between yung fans ni Catriona Gray at saka ito rin si Cyril Payumo, no? I respect din yung mga fans ni Cyril Payumo, pero sana wag nyo na lang din silang patulan yung mga fans ni Catriona Gray. Natural lang yan, no? Siyempre, poprotektahan nila yung mga queens nila, ganyan-ganyan. Pero, come to think of it, at the end of the day, ang sash na dala-dala niya mga yan ay Philippines, di ba? At wala namang issue na nangyayari between Catriona Gray and Cyril Payumo. So, walang copycat na naganap. So, sana maging malinaw ito, no? Walang copycat. Nakakaawa naman si Cyril Payumo. Ganun din si Catriona Gray na nadadrag ang kanilang mga pangalan dito sa pa-issue-issue na ito, no? Kumbaga, for me, you don't have to say sorry, no? You don't need to be sorry, Cyril Payumo. The gown is meant to be worn, to be flaunted, but to inspire. 'Di ba? So, walang dapat i-sorry. It represent a glorious moment and victory. So, panalong-panalo, 'di ba? Siyempre, victory 'yan, special moment. Kumbaga, suot niya yung gown, 'di ba? Doble-doble, triple-tripling na dapat niyang i-celebrate nung gabi na yon. Dapat hindi siya nagsusorry, dapat wala siyang regrets, 'di ba? The designer has the right to let anyone he thinks has the right on stage, 'di ba? Si Maktumang overacting lang naman itong mga, alam mo, yung mga ipokritong mga bashers na ito, di ba, wala lang magawa sa buhay. Kumbaga, bahala kayo dyan, maglaway kayo, di ba? Ganun lang yon. Tama na ang mga toxic culture ng mga Pinoy, di ba? Nakakaumay na kayo. Sana pagdating ng Miss Universe Philippines, tigilan na yung mga ganyan, mga bardagulan, kumalma kayo, Diyos ko Lord, kumalma kayo, i-represent na ni Cyril Payumo ang ating bansa, no? Sa international pageant. Why feel sorry? Yun lang ang naisip ko, no? With the permission of the designer, yan, di ba? Kumbaga, hindi yan basta-basta pinasuot lang sa kanya, di ba? Hindi naman niya nakipag-argument para isuot or nagmakaawa, ganyan-ganyan si Cyril Payumo. You felt the honor wearing your excited, you felt the honor wearing your excited because you will experience to wear that, walang masama dyan. Diba? Walang masama dyan. After all, ang designer naman talaga ang nag-decide para sa kanya, diba? You have worn it with all honor to the designer and especially Catriona Gray. Diba? Nakakaloka. Hayaan mo na lang yung mga ganyang bashers, diba? Napaka-perfect kasi nito mga ito. Nakakaloka, no? It is not Cyril Payumo's fault. Sana maisip niyo, no? The gown is owned by the designer and he is in the position or best position to decide who he'll permit to wear it, 'di ba? To wear his creations, 'di ba? No one is at fault. Kung iisipin niyo, wala talaga. Yung may mali dito yung mga bashers, yung mga bashers lang talaga, no? Kasi sila yung nagpapalala. Sila yung gumagawa ng issue. Sila yung gumagawa para may mapag-usapan, no? Para mag-collide etong si Catriona Gray at si Maktumang at ganun din
Si Cyril Payumo. Napakabait nitong batang ito. Si Cyril Payumo. Na-meet ko na yan sa personal. Napakaganda. Ito talaga, Diyosahan talaga ito. Napakatangkad. Ang ganda-ganda. Mukha lang siyang malaki sa video, sa pictures. Pero pag nakita niyo sa personal, sabi nga nila, ay, ang taba ni Cyril Payumo. Ay, ang laki niya, ganyan. Malaking bulas sa babae talaga siya, no? Pero kung nakita niyo sa personal, at makikita niyo sa personal, ang payat niya. At saka ang ganda niya, Diyosahan. At napakabait. Napakabait na babae. Na bata, no? Hay nako, nakakaloka talaga ito, no? Ito mga issue-issue na ito. The gown is owned by the designer who presented it is an opinion, di ba? Anong ini-issue nila dito sa pagsuot ni Cyril Payumo, 'di ba? Yung designer naman talaga, 'di ba? Yung designer yung nagpasuot sa kanya. Hindi niya naman pinilit, o hindi niya naman, kumbaga hindi niya naman ninakaw ito, 'di ba? Kay Catriona Gray. Eh yung binibini nga 'di ba? Yung mga binibini candidates natin, 'di ba? Pag lumalaban ng mga ganito, ganyan-ganyan, Miss Universe, Miss International, kung napapansin niyo, 'di ba? Inuulit yung mga damit, 'di ba? May mga inuulit. Tapos may mga inuulit na evening gown, may mga inuulit na national costumes dati, 'di ba? Hanggang ngayon yata parang nangyayari pa rin yan, di ba? Bakit yun, di ba? So, okay lang yan. Ganun talaga, di ba? Help each other, kababayan nating Pilipina yan So, ayun, di naman kay Catriona Gray itong gown na ito. Kung ayaw nila na may ibang magsuot, di sana bilihin nila yung gown, di ba? Bilihin nila, ayan, di itago nila sa sa cabinet, di ba? Right ng owner ng gown kung kanino niya ipapasuot na kandidata or na babae or kahit na hindi kandidata or celebrity, di ba? Kung kahit niya pa, kanino niya pa ipapasuot yan, right niya yan, di ba? Kahit na sa mga baranggayan pa yan na pageant, okay lang, no? Pumayag si Mactumang, ganun talaga, okay lang yon. Kumbaga, he has all the rights, no? It's his prerogative. OA naman ang iba. Ang OA naman, sa totoo lang, no? Sana talaga binili nyo na lang yung gown, di ba? Para hindi masuot ang iba, di ba? Ang OA nyo, Don't need to apologize sa Cyril Payumo, no? Kung ayaw nyo ipasuot sa iba, yan, bilhin nyo, gano'n, di ba? Simple as that, di ba? Wala naman ako nakikitang mali dyan. Kinakawawa nyo naman si Cyril Payumo, kawawa naman itong Reyna natin, no? Wala naman siyang tinatapakang ibang tao. Napaka-humble nitong batang ito. Kaya sana tantanan nyo na siya, tantanan nyo na si Mactumang, tantanan nyo na rin si Catriona Gray, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!